Noong unang panahon, nabuhay ang isang napakagandang prinsesa na nagngangalang Arian. Gayunpaman, palagi siyang nalulungkot dahil hindi siya pinayagan ng Hari at Rina na makalabas ng kastilyo. Ang araw na iyon ay ang kanyang ika-17 kaarawan. Bagamat marami siyang natanggap na regalo, hindi pa rin ito napagaan ang kanyang pakiramdam. Bakit masaya ang lahat sa kanilang kaarawan maliban sa akin? O pwede ko bang bigyan ng regalo ang sarili ko? Kaya nakahanap siya ng paraan para makababa mula sa balkonahe. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa plaza para magsaya kasama ang lahat. Ilang sandali pa, sa wakas ay napagtanto ng Hari at Rina ang pagkawala ng prinsesa. Nataranta sila, kaya hinanap siya agad. Noong nagsasaya ang mga tao, mula sa langit, isang mangkukulam ang lumipad pababa at lumapag sa harap ni Arian. Tignan mo! Ang ganda at ang talino ng mapapangasawa ko. Papapangasawa? Paumanhin, ngunit sa palagay ko medyo nalilito ka dito. Helen, pabayaan mo ng anak ko! Oh, kamusta aking mga manugang? Kamusta na kayo? Ngayon pumunta ako dito para sunduin ang aking mapapangasawa. Salamat sa pag-alaga sa kanya ng mabuti. Pakiusap, iligtas ang aking anak. Ang dami mo ng asawa. Hindi pa ba sila sapat para sa'yo? Totoo na may asawa ako. Pero isa pang magandang asawa na ganito ay hindi naman problema. Hindi ko hayaang kunin mo siya. Umalis ka na dito. Mahal na hari, nakalimutan mo na ba nangyari sa unang anak mo? Naunang anak? May kapatid ako? Hindi nila sinabi sa'yo? Talagang nakakahiya. Pero ayos lang, unti-unti kong sasabihin sa'yo kapag kasama na kita. Hindi ako aalis dito. Wala kang karapatang pumili. Pagkatapos ay gumawa siya ng mahika para gawing maliit na hayop ang mga tao. Naku, hindi! Ngayon, mag-iisip ka pa muli. Ikaw! Biglang lumitaw ang isang unicorn mula sa kung saan at lumipad patungo kay Arian. Hawakan mo ako ng mahigpit. Dinala siya ng unicorn para lumipad sa langit at tumakas mula sa mangkukulam. Sa sobrang ganda mo, magpaparaya ako. Pero 2 araw lang kitang pinapayagang gumala. Kung hindi ka babalik, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makita muli ang miyembro ng iyong pamilya. Magkasama ang unicorn at si Arian na lumipad ng tuloy-tuloy buong gabi. Huminto lang sila nang maramdaman nilang ligtas na sila. Maraming salamat. Pero sino ka? Bakit mo ko niligtas? Ako si Ayunani, kapatid mo. Ikaw ang kapatid ko? Sa ganitong itsura? Dahil ba ito kay Kellen? Oo. Maraming taon nang nakakalipas, sa ika-17 kaarawan ko, dumating siya at pinilit akong mapangasawa. Nang tumanggi ako, ginawa niya akong unicorn. Pagkatapos nun, alam kong kayang tanggalin ng setro ng liwanag ang anumang sumpa, kaya nagpasya akong hanapin ito. Nahanap mo na ba? Ang setro ng liwanag ay nilikha mula sa tapat na kristal. Isang sukatan ng katapangan at isang kwintas ng pag-ibig. Isa lang sa kanilang nahanap ko. Pwes, ang ibang bagay, saan natin sila mahahanap? Nasa loob sila ng itim na gubat. Kung saan nakatira ang isang mabangis na higante. Sinubukan kong pumunta sa gubat na yon, ngunit wala pa rin akong mahanap. Sa pagkakataong ito ay hahanapin ko sila kasama mo. Saka ang dalawa ay palaging mas mahusay kaysa sa mag-isa. Kaya't nagpasya silang pumunta sa itim na gubat. Naghanap sila buong araw. Ngunit wala silang nakita. Biglang lumitaw ang isang higante at gustong hulihin sila. May mga pakpak sa Ayunani para madaling makaiwas. Ngunit nahuli ng higante si Arian. Dinala siya sa bahay niya. Ikinulong siya sa isang malaking hawla. Pagkatapos ay naghanda ng kung ano. Tumingin-tingin siya sa paligid at may naisip na plano. Kawawa ka naman. Tila ang buhay mo dito ay talagang mahirap. Kaya ka nagmukhang maputla at mahina. Sinasabi mong maputla ako at mahina?
Marahil ikaw ang pinakamahinang higante sa mga nakilala ko. Madali nilang masira ang isang malaking bagay gamit ang kanilang mga kamay. Ito'y napakadali para sa akin. Kaya mo bang hilahin ang pinto sa mga bisagra tulad ng dati nilang ginagawa? Agad naman itong ginawa ng higante nang walang pag-aalinlangan. Ano pa bang magagawa nila? Medyo kahanga-hanga. Ngunit may isa pang bagay na kahit na sinasabi ko, hindi mo ito magagawa. Bilis, sabihin mo na. Karaniwan nilang itinatali ang kanilang mga sarili sa bato. Pagkatapos ay ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang masira at magpira-piraso ito. Walang problema. Tignan mo ko. May kumpiyansa na ibinalot ng higante ang kadena sa kanyang katawan upang itali ang sarili sa isang tumpok ng bato. Hinintay lang yon, ginamit ni Aryan ang kanyang laso at itinali sa isang maliit na sanga ng puno. Ginamit niya ito para kunin ng susi na inilagay ng higante hindi kalayuan doon. Samantala, ang higante ay nakikipaglaban pa rin sa kadena. Paalam, hangal na higante! Aalis na ako! Niloko mo ako. Tumakbo si Aryan palabas ng bahay. Nag-aalala talaga ang kapatid niya sa kanya mula sa labas. Aryan! Ligtas ka! Ngunit paano ka nakatakas dun? Sa pamamagitan ng isang laso. Ang tapang mo. Teka, Aryan! Taasan mo ng kaunti ang laso mo. Ganito? Aryan, kasing haba ng lakas mo ang laso na yan. May paraan ba na ito ang sukatan ng katapangan? Sa sandaling matapos na ayunani ang kanyang sinabi, ang laso ay agad naging isang patpat. Magaling! Kailangan lang nating hanapin ang kwintas ng pag-ibig. Alam kong pagod ka na. Pero kailangan muna nating magpahinga para gumaling. Bukas na natin itutuloy. Oo, ate! Nakaupo sa harap ng apoy ang magkapatid. Sa pagkakataong iyon ay napansin ni Aryan ang pang-ipit sa buhok ng kanyang kapatid. Pareho tayo ng pang-ipit! Dahil ang ating mga magulang ang gumawa nito para sa atin. 3 taon ka pa lang nun. Pwede din silang pagsamahin bilang kwintas. Hanggang ngayon wala akong alam. Lagi tayong mahal ng mga magulang natin at binibigyan tayo ng pinakamagagandang bagay. Lagi ko silang sinisisi. Gusto lang pala nila akong protektahan. Nasasabik ako sa kanila. Ako din. Kakaiba. Nang tumulong ang kanilang mga luha sa kwintas, agad itong lumiwanag. Ang kwintas ng pag-ibig. Ito ang simbolo ng pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Ang sentro ng liwanag! Nagawa natin! Ngunit paano natin malalaman na gumagana ito? Siyempre, kailangan nating subukan gamitin ito kaagad. Ang aking sentro ng liwanag. Pakitulungan si Ayunani na alisin ang madilim na sumpa ni Kellen. Pagkatapos ay agad nang kuminang ang setro at ibinalik si Ayunani sa isang magandang prinsesa. Ito'y talagang gumagana. Maaari nating iligtas ang lahat ng mga tao at hindi na natin kailangang matakot pa kay Kellen. Aking mapapangasawa. Kayo ay masyado ng malayo. Oras na para bumalik sa tabi ko. Kellen, nasa akin ang sentro ng liwanag. Hindi na ako natatakot sa'yo. Sentro ng liwanag! Tulungan mo akong talunin si Kellen! Puksain si Kellen! Sentro ng liwanag! Inuutosan kita! Paano na to? Malinaw na gumana ito kanina. Puksain si Kellen! Laging puksain si Kellen! Inuubos mo lahat ng pasensya ko! Hindi! Ayunani! Kung naging masunurin ka, hindi ka magiging miserable ng ganito. Ako'y may parehong kayamanan at kapangyarihan. Sinong mangangahas na saktan ako? At ngayon, hindi na ako interesado sa'yo. Hahanap ako ng bagong mapapangasawa. Ikaw naman, maging rebulto. At tumayo sa walang kwentang lupain na ito magpakailanman. Sentro ng liwanag, pakiusap, tulungan mo akong linisin ang
kaluluwa ng masamang taong yun. At basagin ang lahat ng madilim na sumpa para palayain ang lahat. Mas malakas ang kapangyarihan ng setro ng liwanag. Nalampasan pa ito ang kapangyarihan ni Kellen. Sa wakas ay hindi na napigilan ng kanyang setro at nagkapira-piraso ito. Pagkawala ng setro, nawala din kay Kellen ang lahat ng mahika. Huh? Paano mo ito magagawa? Hindi ito gumagana kanina. Ngayon ko lang natuklasan, ang setro ng liwanag ay nilikha mula sa mabubuting bagay. Kaya hindi namin ito magagamit sa masamang bagay. Kahit na gusto ka naming puksain. Ngunit kapag gusto kong iligtas ang lahat, gagana ito tulad ng nakita mo. Pagkatapos, ang magkapatid ay sa wakas ay magkakasama muli sa kanilang pamilya at sila ay namuhay ng maligayang magkakasama magpakilanman. Samantala si Kellen, hindi na siya nakakapinsala nang mawala ang kanyang mahika.